Ngayong araw na ng polio vaccine sa Pilipinas. Ngayon, tayo na may pupunta na sa loob ng Manila Cathedral. Pero bago tayo pumunta sa Manila Cathedral, atin munang tignan ang mga statwa sa labas nito. Si Saint Andrew the Apostle, Saint Francis Xavier. Nandyan din si Saint Polycarp, si Saint Anthony the Abbot, Saint Rose of Lima, Saint Jacob the Great. Mapapansin din ang pinakabagong statwa sa facade nito, ang Immaculate Heart of Mary. Na kung titignan ninyo ang mga pinto ng Manila Cathedral, sa pinakagitnang nave, makikita ninyo ang history ng Manila Cathedral. Dumaan na ito sa mga lindol, sunog, ultimo sa giyera, at ilang beses na itong naitayo. Sa magkabilang side naman ng pinto ay makikita ninyo ang mga titulo ng Virgin Mary. Tayo na nga sa loob ng Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay tinataguriang ang Minor Basilica of the Immaculate Conception. Makikita ninyo sa kanyang center nave ang mga coat of arms ng previous archbishops of Manila. At of course, ang kanyang napakagandang altar. At the center of the altar is the image of Our Lady of Immaculate Conception. Meron ding adoration chapel na kung saan makikita ninyo ang mosaic ni Saint Peter receiving the keys from Jesus. Also, the stairway to the crypt kung saan nakalibing ang mga previous archbishops of Manila. May statwa din ni Saint Anthony of Padua at Saint Odelia. Meron ding mga side chapels ang Manila Cathedral. Dito makikita ninyo sa unang pinuntahan nating chapel ang regalo ng Brazil, ang Our Lady of Aparecida. Nandito din ang Our Lady of the Pillar na regalo naman o donasyon mula noon pa. Meron ding iba't ibang imahen dito tulad ang mga ito na nakikita ninyo. Nandito ang Belen. Nandito si Virgin Mary kasama si Santa Ana at si San Joaquin. At ang image ni San Jose Maria Escriva. Punta naman tayo sa isa pa. Nandito ang Our Lady of Mount Carmel. Nandito din ang Our Lady of the Most Holy Rosary. Yung nakita nyo nga pala kanina ay si Saint Dominic of Guzman. At nandito si Santa Rita de Cascia. Nandito ang Sacred Heart, ang Our Lady of Sorrows, at ang kanilang krusipiho. Ito daw ay isang accurate na representation ni Jesus. And also, they have a replica of the Pietà.
Nandito din ang replika ni Saint Peter na kung titignan ninyo, pareho ng nasa Vatican. Sa isang chapel naman makikita ang mosaic ni Saint Jude Thaddeus at ang imahen ng Our Lady of Guadalupe. Sa isang chapel, makikita ang ilang mga bagay na kaugnay ng history of the Manila Cathedral. Nandito din ang statwa ni St. Francis of Assisi at San Lorenzo Ruiz de Manila. And of course, the Immaculate Conception. Now, alam niyo ba na itong imahe na ito ang unang imahe ng Our Lady of the Immaculate Conception? Ito pa ay nakalagay sa pinaka-center altar noong unang panahon. Ngayon, ito nakikita nyo ay ang binyagan ng katedral. Merong mga reliquary ng iba't ibang mga santo. Actually, pag November 1, nagpupunta ako dito just to venerate these saints. Merong image ni Saint Martin de Porres at ang Our Lady of Fatima. And this cross. This is the Jubilee Cross. Madami siyang carving pero itong importante dito, ang relic of the true cross of Jesus. Kapag nagpupunta ako dito, dumadaan ako. Next, we have the inang Poong Bato, and ang napakagandang altar kay Pope Pius V. Meron din silang store where you can buy items like prayers, rosaries, and whatnot. Ang Manila Cathedral ay patuloy pa rin na naghihikayat at nagtatawag ng mga deboto at hindi lang yon, pati mga turista sapagkat sa strong history na matatagpuan dito. Sana ay na-enjoy ninyo ang pagbisita natin sa Manila Cathedral.